Kaya magandang buhay po mga kabarya. Ito po si Tandang Barya TV. May pag-usapan po tayo kasi wala rin po itong tigil sa at paulit-ulit na lang din po ito na ginagamit ng ibang mga nagbablog. Lalo na sa Facebook na puro fake news tungkol sa baryang ito. Itong 1 piso na Rizal. At ito nga ay yung 1972 at 1974 na common coins dahil ito ay circulation coins at ayon sa Numismatic Philippines ay umabot ang total nito ng bilang nito ng 215,012,178. So napakadami po. Yan po ang kabuuhan ng bilang ng 1972 at 1974. Kasama na rin dyan yung 10,000 piraso na 1974 na proof coin. So, iyan po yung ating papakita. Iyan po yung Rizal na 1 piso common. Common po yan dahil circulation coin po yan. At sobrang taas ang mintage po niyan. Kaya hindi po yan kailanman naging rare or bihira. Hindi rin po yan mahirap hanapin. May isa po tayong ikukumpara natin dyan, yung 1 piso din na Rizal. Tingnan po nating maigi kung magkapareho ba, dahil parehong Rizal ito na 1 piso. So iyan at ngayon ay ating aalamin ang pagkakaiba sa dalawang iyan na parehong 1 piso na Rizal. Unahin nating tingnan itong isa sa kaliwa. So iyan, ito nga po yung palagi nating nakikita na sinasabing binibili ng libo-libo ng mga manloloko na Bitcoin collector na vlogger. Ayan, isa po yung standard circulation coin. Ang sukat po nito ay 33 millimeters at ang bigat ay 14.45 grams. At ito po ay gawa sa 70% copper at nickel. So, lilinawin po natin yan, walang halong ginto po yan, pati silver. Suriin po natin ang detalye nito sa likod at sa harap. So malinaw po, ayan po ang imahe ni Rizal, naka side view sa kaliwa. At ang number 1 sa kanang bahagi ang kanyang denomination ng 1 peso at sa ibaba ay ang Jose Rizal. Tingnan din natin sa likurang bahagi. Nasa gitna ang sagisag ng logo ng Republika ng Pilipinas at ang litrang nakaukit, Republika ng Pilipinas. Sa ibaba, Bangko Sentral at ang taon ng 1974. So ganyan din yung 1972. So iyan ay malinaw na common coins dahil po yan ay ulitin natin, yan ay standard circulating coins. Yan po yung ginagamit natin noon sa pamimili. At ulitin natin, yan po ay sobrang dami ang ginawa. Ayon sa Numismatic Philippines ay mayroong bilang ito ng 215 million mahigit. So sobrang dami po yan. Kahit sabihin natin kalahati na lang natira niyan at nawala yung kalahati, ay mahigit 100 milyon pa rin kung sakali mang nawala yung iba. So hindi po yan mahirap hanapin kahit sinong kolektor at hindi kolektor ay meron po niyan. So yun po ang malinaw na yung mga sinasabi ng mga fake coin collector vlogger ay mga fake news po yun. Nagpapadami lang sila ng kanilang views at followers. So marami rin kasing nauuto na mga kababayan natin na sobrang naniwala sa mga sinasabi nila o mga
pinapalabas ng mga fake coin collector vlogger, kung tawagin namin yun. Dahil ang kanilang mga sinasabi ay puro kasinungalingan. So pinapaasa lang yung mga tao, mga non-collector na mga walang hindi nakakaalam kung ano ba talaga ang totoo tungkol sa 1972 at 1974 na Rizal 1 piso. Ulitin po natin ng malinaw, wag po tayong umasa, wag po tayong maniniwala na ito'y nabibili ng libu-libo. Nagsasayang lang po kayo ng oras sa paniniwala at sasaktan lang po kayo pagka kayo'y umaasa. Yung mga ginagawa nila na nakikita niyo sa video, sa kanilang video na kunyari may binabayaran sila o may binibilhan sila na binabayaran lang ng ganon na libo-libo, yun po ay scripted lamang po, gawa-gawa. Yung mga taong nakikita sa video ay kasabwat nila. So malinaw na panloloko yan. Kaya ito ay ginagawa namin ito para ipaalam po sa mga kababayan natin na yung mga gawa-gawa nilang video ay nakakasira rin sa numismatic industry. Dahil nga yun sa paniniwala ng iba na yun ay ganun ang halaga, pero yun po ay hindi totoo. So punta po tayo sa sinasabi ko na isa pang piso na Rizal, para po baka kasi mapagkamalan yun na yun ang iisa lang yun. Yun na yung papakita natin, yun ay 1 piso din na Rizal, pero may pagkakaiba sa detalye at lalo na sa presyo, ganon din sa material. So suriin natin. Ito ang isa pang Rizal na 1 piso. So ito ay hindi circulation. So ito po ay non-circulating commemorative issue na National Hero Series ng 1861, 1961 Centennial coin po ito sa ika 100th anniversary of birth of Jose Rizal. At mas malaki po ito dahil ang lapad po nito ay 36 millimeters at may bigat naman na 26 grams. At gawa ito sa material na 90% na silver at 10% na copper. At ito ang tunay na may collector's value at hindi po yung 1972 at 1974. Kaya magkaiba po yan. Okay, soriin na naman natin po ang detalye nito. Ayan. Ayan ang yung coat of arms, logo ng Republika ng Pilipinas. Katulad din yan sa nauna, yung Filipino Series na 1977 at 1974. Litrang nakaukit, Central Bank of the Philippines. Sa baba, 1 piso. Republika ng Pilipinas, maliliit na letra. At sa harap, ayan po, ating nakikita nakaukit ang larawan ni Dr. Jose Rizal. At litrang nakaukit, Jose Rizal. Yan, Centennial sa itaas at sa baba, National Hero. Numero nakaukit, 1861, 1961. Yan po yung 100th anniversary of birth of Jose Rizal. So yan po mga kahabi, mga kabarya, malinaw po na magkaiba po yung detalye at materialis ng dalawang coin na yan na 1 piso na Jose Rizal. So ulitin po natin, ang may collector's value po dyan ay yun po yung Centennial na National Hero 1 piso. Yun po yung gawa sa silver. Yun po yung may collector's value. Nagkakahalaga rin po yan ng 1.5 hanggang 2.5. Maaring mas mataas pa yan kasi nakadepende po yan sa kondisyon ng barya. Ulitin po natin, yung 1972 at 1974, hindi po totoo na binibili yan ng mga kolektor na libo-libo. Hindi rin po totoo na binibili yan ng mga fake coin collectors vlogger ng libo-libo, dahil yung pinapakita po nila ay mga scripted video lang po, kasabuat lang po yung mga nakikita natin sa video nila.
Hindi po totoo na binibili nila yon ng libo-libo. Yun lang po. Sana po ay nakatulong ito para maiwasan po natin yung mabudol, mapiki at umaasa dun sa mga sinasabi ng mga peking kolektor. So yun lang po. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Sana po ay nakatulong. At kung magustuhan po niyo ang aking video ito, paki-subscribe na rin po. At gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.